pila ka adlaw. Sayot na kini naay kabubuton sa Ginoo, naay purpose. O ang tanan na ito lang mabaliti sa Ginoo ang kaluganan. Ito ang pagkahisgutan karon kabuntagon is Jesus is our healer. Mark 2:1 sa 12. Sa panahon nga dinhi pa si Hesus Kristo sa kalibutan ng kaigsunan, daghan kayo siya mga kanibitang masakiton na di makayo. Kung atong tanawon sa Bible, daghan kayo tag mabasa na lain-lain mga sakit. Dili na maginto mga sakit na ordinaryo lang. Itong mga hilanat, mga ubo, sipon, dili ingon na katong yung mga kulba ng mga sakit sama sa leprosy, mayuma, itong mga bakol, itong mga buta, itong mga bungol, itong mga paralyze, unya napagalihigayon na paghitabo nga bisan patay na, giayo ihapon ni Ginoong Jesucristo. So indeed, Jesus is the healer of all kinds of diseases. Dili na nato sa makita karon kay wala naman siya. But we believe that Jesus is our healer. O makaayo siya bisan sa mga pagko o mga moderno ng mga sakit sa atong panahon. Muna kung basahon na to sa Mark chapter 2 verse 1 to 12. Gayon dinhi paglabay sa pipila ka mga adlaw ipauli si Jesus sa Capernaum o nadungog nga nahiuli na siya sa ila. Busa nalugok ang daghan kaayong mga tao tungod niini naghuot sila bisan ngani diha duol sa putahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila. May nangabot na nagdala o sa paralitiko nga giyayugan sa upat ng mga tao. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Jesus. Busa, giukap nila ang sa kabahin sa ato. Sa tungod gayon ni Jesus, o ilang ituntun ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus na dako kayo ang ilang pagtuo kaniya, busa ingon siya sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. May pipila ka mga magtutudlo sa palaon na naglingkod ito nga miingon sa ilang kaugalingon. Nganong nangahas man siya sa pagpasipala sa Dios. Walay tao na makapasaylo sala, gawas sa Dios lamang. Apan nasabtan dayon ni Jesus ang ilang ginahuna, bosa mingon siya kanila. Nganong naghuna-huna ng kamuniana, halin may masayon ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko nga ang imuhang mga sala ipasaylo na? O ang pag-ingon bakod dada ang imuhang daanan o lakaw? Karon ipakita ang ipaila ko kaninyo nga anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bagod dada ang imong higdaanan o paulit sa inyo. Samtang nagtanaw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gipunit niya ang iyang higdaanan o midali sa paglakaw. Tungod niini, hilabihan ang katingala sa mga tao o giday nila ang Diyos. Sila mingon, sukad masukad, karon na kita makakita ang hitabo sa manini. Ang Diyos magpadalangin sa iyang pulong. Kung atong tanawon kini nga passage, you can see that there are 4 kinds of hands of this story. Na yung pagkakasing kamot ali, kung nato ni siyang studyhan. The first hand is the needy hand of a paralytic man.
Makaluluoy ka paralitiko nga nagkinahanglan gayon o kaayuhan. Daghan kayo mga tao karon mga igsoon nga ini masakiton sa pisikal nga naniguha nga maayo sa ilang mga sakit. Willing mo gasto bisan pila kalibo sa ilang mga salapit. Ang uban dili sa payan mahurot ang ilang mga katigayunan, ilang mga pagtangan, maayo lang sila sa ilang mga sakit. Wala laing di pagandoy sa usa ka tawo nga adunay balatian sa lawas ining makabaton gid siya kaayuhan o gitawag nato healing sa iyang lawas. Abi ninyo sa panahon nga ang usa ka tawo kanang magsakit na siya, dili na niya ma-appreciate ang mga nindot ng mga butang nga naa sa iya. Nindot ang iyang balay, nindot ang iyang sakinan, aircon ang iyang kwarto, daghan sa mga achievements, wala na kina siya nagmatter na ng mga yunanan. Ang naa sa iyang paghuna-huna, nga mamaayo siya, o kinsa kahay makaayo kaniya. Muna nga uban nga adunay mga balatian bisan kinsa na lang ilang agtuon nga ilang nadunggan nga kini makaayo nga makahatag og kaayuhan sa ilahang balatian. Adto din sila. Kato bitaw akong igagaw nga namatay katong na breast cancer. Dito lalim tong iyang sakit pero adunay usa ka membro nila nga nag-advise na dili na ka kinahanglan magpakimo. Wato na lang ka dito sa usa ka dapit nga adunay doktor punto siya nga maayo mo massage, ipaagi na lang nato sa massage kay daghan po daw ang cancer patients nga naulian pinaagi dito. O niya naapoy mga herbal nga mga medicine nga gina-intake, so no need na ang chemo. Tuod man, nagdato sila weekly ang ilang session, nagasto sila more than 50,000 o wala dyan siya mauli. Ang usa ka paralitiko, wala na siya maulaw nga tag-iya sa balay ba? Nga kana bitawon si kasulti sa tag-iya sa balay nga nung tuwa sa taas, gitunton, o wa na siya maulaw po sa mga tao nga naas palibot nga masikatawhan siya, yagaan siya, o sa iyaman. Wala na siya maulaw, ang gihuna-huna niya, maayo din siya. Siya sakit. Abiling ng son, kita bitang mga tao, masugutag sa dili, prone niya mitas mga balatian. Walay bisan kinsa nga kana bitaw na aday sakit nga makaayo sa atong mga balatian, dili man doktor, dili po sa klase sa ospitals, dili po sa mga tablitas o mga capsule, kay kana sila nagpugong lang na sa ato ang sakit o bitaw na ato na tambal nga gitawag maintenance. Kaya ginapugnan lang nga dili dayon ta mamatay. Ug ang uban ni kalma ni mo sakit, pero nana po ila yung sakit ng tubo. So, ang tawag nila na side effect. Nakontrol unta ang sakit, pero nana po ilahin. Abi ninyo so dili ingon ana ang healing. Totally, mawagtang ang imong tanang balatian nga wag na kay maintenance. Ang tawag ana healing. Why side effect? Why is mamaayo ka sa imong balatian healing? O ang makaayo ra gyud ana si Jesucristo ang atong ilahi. Siguro daghan ka nato karon nga kana bitaw gitawag nga needy hands, desiring for God's healing touch. Mga igsoon, libre ra nga moduol sa Ginoo. Dili na ta kinahanglan mo agi pa sa ato. Di na kinahanglan ituntun pa ka para maduol ka sa Ginoo. Anytime, bisan asa ka, pwede ka magayo sa Dios o kaayuhan sa atong balatian.
Wala nga yung Ginoo bayan na. Diba? Kung maayo ka, wala sa mga yung bayan. Di para sa doktor, maayo ka dili. Basta hospital ka, may bayad yun. Pero sige ka wala. Ang ato lang, paansa ta, mapadoon sa Ginoo. Katong sa kaparalitiko, dito maayo ang ato mapadoon sa Ginoo. Naayo lang siya, tungod kay ningduol siya sa Diyos. Muna kong igsoon, kita naman, blessed kita, hindi na kinahanglan ipatuntun ta sa taas. Di na kinahanglan bukat ka patas-taas, karon maduol ta sa Ginoo, maglisod-lisod ta, maduol ta sa Ginoo. Ang ato lang, kibalulan ta maduol sa Diyos. Second hand is the restricting hands of the crowd. Wala, mabasahon verse 2, busa na lugok ang daghan kaayong mga tao nga tungod niini naghuot sila bisan gani diha duol sa putahan samtang si Jesus tagwali sa maayong balita. Mao ni sila mga igsoon ang mga babag sa paralitiko nga makaingon ka ba nga imposible gyud sa usa ka paralyzed na tao nga makaduol pagit si Ginoo ni gayuna. Kay gani ang mga tao dito nagguot dito sa putahan. Kita man siguro ang mga crowd, no? Nga dutod ka ay, duol ka ay, di naman sila kasunod. Kung sa pagkaaning usa ka paralyzed. Pero ang ingon pa nila, if there is a will, there is a way. Kung may laging paagi ang atong prangan, so mo nang nabuslot dito atong pugin sa itong balay. So, ang daghan ng mga tao na susama sa paralitiko. Kung tagaan na itong application. Daghang tao nga sama sa politiko, paralitiko. But they are failed to encounter Jesus because of hindrances. Kung sayon lang doolon sa Ginoong Jesucristo niya, naman yan, pero problema ba? Atong higayon na, pag naa si Jesus diha, tapukan na yung sa daghang tao. Mo na gitawag nga mga babag, mga hindrance nga ang usa ka masakiton, di na gyud siya kayo kaduol, pero kay naaman siya magtuo, mo na mo ngita gyud siya paagi. We need the healing touch of Jesus because we are sick, both physical and spiritual. Mag-exo na, kung ikaw kanang usa ka tawo nga naka-encounter na kang Ginoong Jesucristo, kung tungod di ana, nakabaton ka na to usaban sa imong kinabuhi, ako lang ikatambag sa imo ba, ayaw na ka nagbuhi. Amen. Ayaw na nagbuhi. Kaysa pagkatinuod, bisan karon yung panahon, lisod duolon si Ginoong Jesus. Wala kung naanak kas Ginoo ay na pamuhi. Lisod duolon si Ginoong Jesucristo. Okay na nato Kristohanan na ta. Pero ang mga unbelievers pagkadaghan sa babag. What may di ba babag kita nato? Pero ano ba? Daghan kaayo nga barriers. Di ba lang kung sa mga babag? Nga nang lisod duolon si Jesus. Number 1, ang atong makasasala ng kaugalingon. Mao na'y pinakadako kaayong hindrance sa imo unta gitinguha nga makalagad sa Ginoo. Nga magtinguha unta sa Ginoo gusto ko mausa. Babagan ka sa imong makasasala nga kaugalingon. Mao na'y pinakadako nimong kontra. Second, si Satanas. Wala na to siya nakita, pero si Satanas, mga igsoon, ayaw i-underestimate. Pagkadaghan siya paagi ng himuon. Maghuna-huna pa lang ka, nga gusto kang musimba ka nun. Padahal anak ka niya, daghan kaayong mga baba. Gadiin ang imong gitinguha, di na makita ko. And the third, siguro daghan pagit kayo, pero kanila pinaka-importante, di pa tanan, pero usa sa babag ang imong relatives or gitawag family. Gusto ka mo alagan si Ginoo, maguna-una lang ka. Pugnan na kanila.
Mas maayo pa hindi ka mosimba kaysa mosimba ka nga mag-unsar ka simbahan. Oh. Di po tanan, pero nakagoy ingon anak. Wala sa mga igsoon ang ligon nga mga harang o gitawag na to resistance sa imong pagduol sa Ginoo. Mauna kung nakahimo na ka sa pagduol sa Ginoo, nakahimo na ka sa pagsampit sa Ginoo, nakapaduol na ka sa Ginoo, ayaw na tinguhaan nga palayo-layo pa ka. Nahadlaw ko nimo nga mas hindi nakakabalik. Diba? Sahay, yun sa ito ba? Discourage ta, dali kay kamaluya. Ano ito mga discouragements, kalisod, discouragements, mga tao sa palibot? Wala sila yung mubira mo palayo sa Ginoo. Pag mabira ka, harangan na iba. Nana yung mga babag, mga dagkong mga babag, na gusto na ka mabalik, pero di nagkabalik. Manay lisod, muna ako nahadlog ba? Nga ka na dito mo sa Kristohanon, nga naanaw ka sa Ginoo. Diyon, dali na kayo sa mong palayo. Nahadlog kong tako, pero lahi-lahi mo kataluwasan. Di na lang kung kayo mahadlog, pero mahadlog kayo ta. Guwas kong maipirno kung kutungod di mo, nasa mo siguro. Oh, kaya ito ang mga panambago na sa ito ang pagduol sa Ginoo. Once na naanap ka sa Ginoo, ang usa ka Kristohanon nga naa sa Ginoo ngayon, ang iyang tinguha mao ang pakigbisog. Pakigbisog siya sa matag adlaw nga kanunay siyang magduol sa Ginoo. Antay tahanin ko na. Una sa tumito-mi na yung mga membro ng mga Cortes. Na ay time nga Sunday ang release. Hawan-hawan mo si Juan ang manimba kaya. Kaya sa'yo kung na sila dito magkatang sa land bank. So, meron ko na, hindi naman siguro na, di, yun sa'yo ngayon dito, alas 3, alas 4, pas ng taon. Nag-atang na, nagsunod na, wala pa maging hawaan. Bahala ko yung pamahaw, wala mo ba na kabuhi ko na lang kay kung mahawa sila, uli na. Mga babag, balik na po kaklikod. Ingalan na dapat ang talaga. No, karena nilit na gusto-gusto mo. Dahil ka sa Ginoo, may kalit na mo kakawa. Yan, nakarealize ka dugay-dugay na, naghanang babag. Third hand is the helping hands of the sick man's friends. Dinhi nakita ni Jesus nga na-impress siya sa pagtuo sa mga amigo niya at ang paralitiko. Ang iyang mga amigo, they are willing to sacrifice. Kahibalo sila nga kung kining ilang amigo masakiton, ma-encounter nila si Ginoong Jesucristo, maayog din siya sa iyang sakit. Abi ninyo mga igsoon, no? Kanang dako biya kayong kalabutan ang atong mga dili ato kining amigo sa paralitiko para maduol siya ng Ginoong Jesucristo. Kung wala din iyang mga amigo, wala pili. Mamatay na niya siya nga paralyze. Pero tungod kay naa siya yung mga amigo nga nagmalasakit sa iya ang sakripisyo sa iya, maunang naduol siya ng Ginoong Jesucristo. Ang ilang mga amigo mo ay nagplano nga. Yung maninaghan ng tao asa tamagi. So, siguro nag-meeting sila kapag ako na rin kakataon sa taas, ito taas pagi. Ang ilang pong mga amigo po, of course, mo po na yung nagbangang dito sa ato. Mo ay nagwalis dito sa ato nga walay duha-duha sila nga basit niya, kasabahan ka, basig kasuhan ka, basig buhatos na iya sa balay. Para sila magunaw na. Kaya ang importante para sa ilaha, mapaduol ng nila ang ilang amigo ng Ginoong Jesucristo. Wala na, impress ka si Ginoong Jesus ba? Muna sa verse 5, nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo.
It refers to the friends of paralytic man. Ako observation ani mo ni. Kung wala gyud Kristohanon nga magmalasakit para sa mga makasasala, di gyud ni sila kahimo pagdaon sa Ginoo. Mamatay silang makasasala. Di sila kahimo sa pagtuon. Ang friends sa paralytiko, it represents the believers. While the paralytic man represent the sinners. Kung sila-sila lang mo kan si Ginoo, kaya bitaw mo sa utang tao, believers, naguna-una bila gusto ko bago. Kay grabe na ginawa ko ang problema, grabe na kabuhat. Wala kayo maguna-una ka, anak, babagan na yung kasimuhan na utang na kawalingon. Pero kung nani mo tabang ni mo, maguyod, maganoy na nagyod ka. Kung wala believers, kung tabang, kita, mga believers na kanyan to, sunod na magsimbahan na yun. Usa sa mga problema sa unbelievers, bisan kung di mo niya sakit, masunod na isla, maulang na sa kanya. Babang po na. Pero na mo guyod sila ha? Kamate, karang niya gimbitar mo. Ang gimbitar mo, nauna ang abot. Di na ang sunod. Tagal mo na di mo. Asan? Ikaw ka na gimbitar mo. Man eh. Pero kung naala na, di na magtagal mo. Sunod na siya na yun. Pag sikang time nga, magkasunod na. Magkasunod na siya. Bahala palit ka lang imbitar siya. Babag gihapon na. Unsa pa ka kung wag yun ka nag-imbitar siya. Kung mo na listen dyan. O bitaw na ang Great Commission ba? Si Ginoo, ang go and make disciples of nations. Kinsa ba iyahang ibimlan? Kinsa ba iyahang gimanduman? Mga believers. Mga Kristohanon. Kita ang magpinabangay para maabot sa tibuok kalibutan ang mensahe sa kaluwasan sa Panginoong Hesus. Kaya kung iyahang gibinlan ang mga unbelievers, wala ka. Bisa kita di tamahing Kristohanon. Kaya kibalo mo kung Ginoo, nga of course, mas dako tamahimo aron ang mga makasasala madala na to sa Dios. Ay numduman din nato no, next month mo na ito ang mission month. Nga maghagit na sa pitang hitungod sa mission hon nga bulaton. The fourth hand is the healing hand of Jesus. Karon pag-atubangay na ni Ginoong Jesucristo o ang usa ka paralitiko nga tao, unsa dayon nakita ni Jesus? Pag-atubang nila nakita dayon ni Jesus ang pagtuo sa paralitiko o sa iyang mga amigo. Abi ninyo mga igsoon, sa dili pa ang healing or ang milagro nga mahitabo sa atong kinabuhi, una biyang tan-awon sa Ginoo ang kondisyon sa atong pagtuo. Gusto kang healing, gusto kang kaayuhan, pero dili mahitabo unless intact ang ato ang faith sa Ginoo. Muna ingon ni Ginoong Hesus nga na-record sa Mateo 17, versikulo 20. If you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. It will happen if you have faith. Pero kung wala ay pagtuo, di isa kayo. In terms of healing and miracle of God, dapat makita sa Ginoo nga nga itong pagtuo, buo ba? Saan ako nakadako ng liso sa mustasa ba? Pero man ang gamay. So nakita sa Ginoo nga dili lang mo sa sakit ang naa sa paralitiko. Pero ang iyang mga amigo, usa rin nakita. Ang iyaharang pisikal. Pero ang Diyos, Ginoong Jesucristo, duha niya nakita. Una, giayon niya ang kalab. Pinaagi sa pagpasaylo sa iyang mga sala. Isa ng paralitiko, isa lugay, isa ng paralis, matakalab, gihapon. Usap makakita nga what type. Second, nga giayon ni Ginoong Jesucristo was His physical
body. Ang iyahang kondisyon siyang lawas. Muna sa verse 11, ingin siya, bago dada ang imong higdaanan o pauling sa inyo. O samtang nagtataw silang tanan, libangon ang paralitiko, punit niya ang iyahang higdaanan o midalik sa paglakaw. Sa inyong una-una ng igsoon, nabay kausaban ang paralitiko after the encounter ni Jesus? Yes, nakakayo. Before niya, na-encounter si Ginoong Jesucristo, kining paralitiko, dili makahimo og siya. Di siya kahimo maglakaw, kinahanglan pa siya mga tao nga mutabang sa iya para makadtog ang Ginoong Jesucristo. Pero after nga nag-encounter sila ng Ginoong Jesucristo, he was completely healed. Ayaw na siya. O gani siya na lang ang naghipo sa iyang hihigdaan o naglakaw na siya, paulit. Inanak ko, ang taong makasasala, once ma-encounter nato si Ginoong Jesucristo, makabaton bitag kausaban sa atong kinabuhi. Diba? So muna siya mga igsoon, kung ikaw nakasinati sa healing, sa iyong kinabuhi spiritually and physically, dihat ng Ginoong Jesucristo, apila po ang imong pamilya. Dili lang ikaw makaibahin. Pila po sila po. Diba? Ikaw rin ay mabagpo. O niya ang imong pamilya, dili. Diba? So, ang kabaguhan is healing. Sa ito ka, spiritually. Kung ikaw yung nag-experience sa kabaguhan sa Ginoo, pwede po na ito apilo ng ato ang pamilya, ang silingan, ang kahilan. Kaya pwede po na sila mabago sa Ginoo. Kung ikaw ang ibago, ako ang ibago, ang mga tao na sa palibot, pwede po ayuhon sa Diyos. Either spiritual or physical na pag-ayo. Unang mga igsoon, sa ato ang pag-alaga niya sa Ginoo, sa masunduan, di-ayo na sa Ginoo. Ayaw na pagbalik sa imong makasasala o masakiton na kinabuhi kanya ito. Ang karaan itong kinabuhi, nawa na. O ang atong kinabuhi karon, mao na kinabuhi, na bagong kinabuhi, na gihatag sa Diyos. It means, iayaw na ta sa Ginoo sa ato ang pagkamakasasala. Ginoo, salamat Lord sa iyong mensahe. Hindi ka buntagon. Salamat kung kaya tinuhod nga ikaw ang great healer sa amo ang kinabuhi. Ganong great healer ka, tungod kay makaayo kang balatian, makaayo ka sa among sa among ang spiritual nga balatian. Salamat Ginoo kay nahitabo kini sa among kinabuhi. Kung gusto sa namo Lord nga mahitabo po ni sa uban, either sa amo ang mga relatives, sa amo ang kauban sa trabaho, sa among silingan, ikaw Ginoo gagamit ka namo as a friend niadto sa kaparalytic man na naay concern sa iyahang kauban mahitungod sa gitawag healing. Ikaw Ginoo magapanalangin sa amo ang sa imong mensahe ini kabutagan diha sa mga kasing-kasing. Kining tanan na mong kipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.